Magpapagawa ka ba ng hagdanan para sa iyong bahay? Ano nga ba ang magandang materyales para dito? Kahoy ba? Metal? Or di naman kaya concrete? Usapang hagdanan naman ulit tayo mga karki. Manood at matuto. Hello! Sa mga bago pa lang dito, ako nga pala ang inyong Kuya Architect at ang channel na ito ay all about videos on house design and construction. So kung nagpapagawa, nagpapa-repair, or nagpapa-renovate ka ng iyong bahay, makakatulong ang mga videos natin para siguraduhing maayos at maganda ang bahay sa loob man or labas nito. So it is best for you to subscribe. So, sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang comparison between the three most common materials para sa ating mga hagdanan. Ano-ano nga ba ang mga advantages at mga issues ng tatlong materials na ito? Ano ang masulit sa iyong budget at babagay sa iyong aesthetic? At gaano ba ito kaligtas pag na-expose ito sa different factors sa ating bahay? Ano ba ang magandang klase ng hagdanan? So, kung ready ka na, tara! Most common stair materials. Anyway, bago tayo pumunta sa ating main discussion, ay meron na pala tayong ginawang video all about stair design mistakes. Ito yung mga pagkakamaling dapat mong iwasan sa pagpapagawa ng hagdan, tulad ng tamang layout, saktong height at mga dimensions ng mga stairs at parts nito. At iba pang tips and information para gawing mas efficient at ligtas ang design ng isang hagdanan para sa bahay mo. Check nyo lang ang link sa description below. O di naman kaya pumunta kayo sa ating playlist at hanapin nyo doon ang stairs for more stairs related contents naman. So, unang material, ang wooden stairs. So, pag-usapan natin ang mga hagdanan na gawa sa kahoy. So, mula sa carriage at framing, mga tread, steps, balusters at railings ay gawa ito sa wooden materials. Mostly ngayon makikita ito sa mga mas lumang design na bahay, tulad ng mga colonial houses or yung mga bahay na bato. At sa mga more tropical at cabin type naman na bahay. Well, for better quality, kailangan mo lang mag-source out talaga ng mga lumber for the different parts of the stairs. Gaya ng kanyang stringer or ito yung parang main support ng wooden na stair. Usually mga 2x10 hanggang 2x12 na dimension ng lumber ang kailangan mo dito. Siyempre, kailangan mo rin yung mga planks for the treads or apakan ng ating mga hagdanan. At again, for the guardrails and handrails or balusters na rin. For durability, ideal na hardwood ang gagamitin mo dito. Tulad ng nara, tanggili, yakal, mahogany, apitong, at iba pa. Known kasi ang mga species na to as hardwood, kaya maganda siyang gawing lumber for durable structure gaya ng ating mga hagdanan. So, ano nga ba ang pros and cons ng paggamit ng isang wooden stairs? Una tayo sa mga advantages nito. First, aesthetic. Kung ikaw isang classical o meron kang taste for colonial-inspired na mga bahay, pamansyon, pwede mong gamitin itong ating wooden na mga stairs. Siyempre, with all that decorative design, moldings, baseboard, and all. At bagay din ang mga wooden, ang mga stairs para sa spaces na gusto mo ng cozy feel. Like again, mga wood log cabin na makikita natin sa mga colder places. Ginagamit din ang wood sa mga simpler design gaya ng mga Scandinavian inspired na interiors. Marami kasi sa atin easy sa mata tignan yung kahoy. At syempre, of course, maganda talaga yung wooden design or aesthetic na finish nito. Lalo na yung klaro yung mga grains na natural wood talaga tignan. Next advantage is its durability. Mga wooden stairs can be durable, especially yung gawa again sa hardwood. At ang kahoy ay generally known to be impact resistance. And at the same time, flexible material din ito. Masasabi din nating lightweight in terms naman sa structural load ang mga wooden stairs.
heat resistant din ito. Hindi ito mabilis or madaling mag-absorb ng init. And it is warm to the touch. Hindi ito malamig hawakan or apakan, unlike dun sa mga ibang material. So, ayun ang ilan sa advantage ng pagkakaroon ng wooden stairs. Ano naman ang mga issues nito? Well, una, water and weather damages. Well, alam naman natin yung kahoy is generally affected kung ito exposed sa tubig or sa moisture. Exposed sa weather dahil ito is sa labas, ay maaring mag-absorb ito ng moisture at ng water that may result into rot or pagkabulok. At baka maapektuhan ang structural strength nito, especially dun sa mga kahoy na hindi talaga treated to be used outside sa ating bahay. Dahil nga kahoy, pwede rin itong mag-expand or mag-contract kung ito ay mag-absorb again ng moisture or tubig or mainitan ito ng araw. So sa mga bahaing lugar, kung gagamit ka man ng wooden na stairs, gawin mo na lang mas mataas ito, like gumamit ng mga concrete base para again hindi madaling maabot ng tubig. Next issue, ang termite attack. Pag kahoy talaga ang pag-usapan ay hindi talaga maiwasan ang worry about termite or mga anay. Pag ang kahoy kasi ay may moisture pa na sa loob, ay attractive ito para sa mga anay bilang pagkain. So, if gagamit ka ng kahoy para sa iyong hagdanan, mas mainam or ideal na gumamit ng mga dry kiln or yung mga pinatuyo talagang kahoy, yung wala ng moisture sa kanyang body para again iwas atake sa mga anay na ito. Anyway, for water, weather, and termite attack, may nabibili ng mga wood preservatives na pinapahid lang, ni-apply sa ating mga wooden parts ng ating building, especially sa ating mga hagdan. Isa pa sa issue nito ay ang fire safety. Though true na ang kahoy ay hindi conductor of heat, pero ito ay isang flammable material. Kaya delikado din sa malakas na sunog dahil baka in times of fire ay hindi mo na ito madaanan kasi natutupok na ng apoy. Especially kung sa baba magsisimula yung sunog. So again, may issue ito sa fire safety. So ayun ang ilan sa mga advantages at issues ng pagkakaroon ng isang wooden stairs. Well, speaking of wood, meron na tayong ginawang video all about wooden doors naman. Ano ba ang magandang piliin dito? Again, you can check the link on the description below. Now, let's discuss naman the second material, ang metal stairs. Hagdanan na gawa sa bakal. Well, metal stairs are for people na nagmamadali or naghahanap ng mas affordable at mabilis na installation ng stairs. Now, ang pinaka-common na ginagamit na mga dimension for economical design ng hagdanan ay yung mga 2x4 to 2x6 hanggang 2x8 na mga metallic rectangular tubes na common mabibili na natin sa mga hardwares. Yun yung for main supports or yung mga stringers ng ating gagawin na metallic stairs. For the steps, the treads, or yung mga apakan naman, maaari nang gumamit ng mga angle bars, flat bars, or yung mga steel plates. Actually, pwede mo itong lagyan ng tiles kung meron ka ng parang base sa bottom ng steps na ito. And for the guardrails, pwede nang gumamit ng mga 1x1 na mga square tubes. At pwede rin gumamit ng mga round bars at yung mga flat bars. For handrails naman, pwedeng gumamit ng 2x2 na square tube or di naman kaya yung 2x4 na rectangular tube. Pwede rin gumamit ng metal na tubo para dito. Actually, for the steps tsaka yung handrails, pwede mo itong patungan ng wood ng mga planks or your mga wooden materials para again meron tayong combination ng steel tsaka wood na design. So yun yung parang economical way sa installation ng metal stairs. This could be either GI or isang BI na mga pipes
or mga iron base na mga metal elements. Sinabi nating economical kasi meron pang mas mahal na mga metallic materials na pwedeng gamitin. Example nito ay yung paggamit ng mas mahal at mas malalaking mga metallic beams or flanges. Yung nakikita natin parang mga I-beams sa pag-install ng mga metallic stairs. Meron ding mga customized talaga na mga rectangular tube, yung mas malalaki na talaga. Para again, sa pag-support ng ilang mga steel elements sa gagawin na stair. Meron na ring plates at bolts para makonect yung mga threads or yung mga apakan na customized na rin to have like wooden sleeves or di naman kaya iba pang mga metallic materials para dito. Siyempre, meron na rin tayong mas mahal na railings gaya ng glass tsaka yung paggamit ng perforated na metallic sheets na rin. Now, ano nga ba ang advantages ng pagkakaroon ng isang metallic na hagdanan? 1. Availability. Unlike sa hardwood na medyo effort yung paghahanap ng mga supplier, dahil ang iba rito ay kailangan pa talaga ng permit para magamit ang mga kahoy na ito. Ang mga metal components gaya ng mga tubes, angle bars, flat bars, mga metal plates ay mas madaling bilhin o ma-purchase kasi wala na kailangan ng permit. At available na ito sa mga hardwares natin na pinagbibilhan ng mga materyales. Next advantage ito is its durability. Bukod sa kaya nitong i-carry ang heavier weight, ang metal din ay known to be impact resistant din. Flexible din nito at it can be bent to form into different design gaya ng mga spiral na staircases. And unlike sa kahoy, hindi ito inaatake ng anay. Isa pa sa advantage nito is ang low maintenance. Hindi mo ito mayat-mayang dinilinisan or pinupunasan. Hindi kasi ito madaling mag-absorb ng liquid or ng tubig or ng stain unlike sa kahoy. Hindi rin ito kinakapitan ng lumot unlike naman sa semento. At syempre kung gusto mo ng bahay that looks rustic, industrial, or more modern, well, para sa'yo ang mga metallic stairs. Well, ano naman ang mga disadvantages nito? Well, dahil bakal, prone ito sa corrosion at pangangalawang or rusting. Kaya bago pintura ng top coat ang bakal, dapat muna itong applyan talaga ng mga anti-rust primer tulad ng red lead or yung mas bago ngayon, yung epoxy primer na coating para iwas kalawang. Isa pang issue nito ay ang heat absorption. Ang metal kasi is a material known to be heat conductive or meaning madali itong mag-absorb ng init. Kaya in times, let's say, merong sunog, merong tendency na magkaroon ka ng burn injury pag nalapat mo yung iyong balat or anumang parte ng katawan mo sa mainit na parte naman ng mga steel or metal na mga stairs. At lastly, kung yung metal stair mo has poor welding works, meron itong tinatawag ng mga cold joints, maaari itong madamage or mag-collapse kung merong violent shaking tulad ng lindol. So, ayun ang mga advantages at mga issues maaari mong makaharap kung gagamit ka ng metal stairs. Well, before tayo pumunta sa last material natin, meron na pala tayong again video all about railings naman sa iyong hagdan or sa iyong balcony. Ano nga ba ang iba't ibang design nito at materials na rin at mga iba pang informasyon na dapat mong bantayan sa pagpapagawa ng iyong railings. Ulit, links on the description below. Napunta na tayo sa last material, ang concrete stairs. Mga hagdanan gawa sa konkreto. Ito yung pinakamatrabahong uri ng stairs among the three. Kasi kailangan mo pa magporma, kailangan mo din mag-layout ng mga reinforcement na bakal at saka magbuhos, of course, ng semento para gamitin dito. Isa sa madalas na tanong ay yung thickness ng concrete stairs, especially sa
part ng between the bottom surface tsaka yung point na ito ng ating steps. So, ideally, ang minimum thickness nito ay nasa 0.10 meters. At though pwede nang apakan or daanan yung concrete na stairs after 24 to 48 hours, just like other concrete components gaya ng slab, column, tsaka yung beam, ay ideal to wait for 28 days para siguradong ma-cure at ma-strengthen na talaga yung structure ng ating hagdan. Pwede mo nang add ng mga iba't ibang weights gaya ng finishing, gaya ng mga tiles or railings para dito. So, ano-ano nga ba mga advantages ng paggamit ng semento or concrete para sa ating hagdanan? Well, una, this is the most durable among the three materials. Hindi ka na mamumblema sa anay, di tulad ng kahoy, or sa pagkalawang tulad ng mga bakal or metal stairs. Flexible din ito in terms of design kasi pwede kang gumawa ng forma ng iba't ibang layout ng hagdan. Tulad agad ng spiral, ng winding, na mga design ng hagdanan. And of course, you can match this with different materials gaya ng pagkakaroon ng wooden handrails, pagkakaroon ng mga metallic guardrails, glass, at iba pa. At pwede ka nang maglagay din ng iba't ibang stairs or step finishing gaya ng mga step tiles. Pwede rin maglagay ng mga laminated wood panels at iba pang mga uri na mga pang steps or pang hagdanan ng mga finishing. At ito ang isa sa pinaka-important na advantage ng isang concrete stair, ang kanyang fire safety. Kasi nga, ang konkreto ay hindi combustible material. Hindi ito madaling magliyab or matupok, di gaya ng kahoy. Hindi rin ito gaano ka heat absorbent, di gaya ng isang bakal or metal na madaling mag-init. Kaya nga kung mapapansin nyo, ang ginagamit na material for interior fire exit stairs ay gawa sa konkreto. Yun ang ilan sa mga advantages. Ano naman ang mga issues nito? Well, one, of course, mas magastos. Again, hindi na biro ang presyo ngayon ng bakal, ng semento, tsaka samahan po pa ng buhangin, tsaka graba, tsaka mga formworks na kailangan mo para mabuo ito. It takes time and of course, labor or yung mga cost sa pagbuhos dito. At syempre, after that, kailangan mo pa rin itong i-finish gaya ng skim coat at iba pang mga top coats na pintura. Kaya sa mga medyo tagilid sa budget dyan, medyo hindi para sa atin itong concrete na stairs. Isa pa sa issue dito ay kanyang structural weight. Kung meron kang isang mataas na flight or yung mahaba yung run ng yung concrete stairs, ay ideal talaga at very advisable na meron itong structural analysis. Dapat alam natin ang tamang mga dimensions at mga laki ng mga reinforcement na gagamitin para dito o yung mga bakal na again ginagamit natin para mapastrengthen ang structure nito. Especially para iwas collapse in times na may lindol. So, ayun na ang mga pros and cons ng mga tatlong materials, ang wood, metal, tsaka yung concrete na mga stairs. Again, check out our playlist on stairs para mapanood nyo rin yung mga stairs related contents natin dito sa ating channel. Sana nakatulong ang video ito. Kung meron kayong katanungan about the topic or meron kayong opinion, ay pakisulat lang ito sa ating comments below. At syempre, huwag kalimutang mag-like, share, and of course, kung hindi pa, please do subscribe. Muli ito yung Kuya Architect. Salamat sa panonood at see you in our next video. Bye!